Lim, Secretary, umagang Pilipinas kay ganda po. Umagang kay ganda. Opo. At nandito rin po si Ginoong Bobby Joseph, ang chairman po ng National Association of Travel Agencies of the Philippines. Sir, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda. Opo. Siguro po, unang-una, Secretary, gusto ko pong ipagpauna sa inyo na ako po'y natutuwa dahil binigyan nyo ng pagpapahalaga ang wikang Pilipino. Ako po ay isang taal na Tagalog, kaya po, kung ako lang ang turista, happy po ako dyan. Pero gusto po namin malaman, paano po ba nabuo ang slogan na Pilipinas kay ganda? Well, sanghito ng masinsinang research. Opo. No? Hindi lang yung research namin, pero meron ding research na nakuha sa CNN na yung katangi-tanging nagugustuhan ng mga bisita natin ay yung magandang kalooban at ugali ng Pilipino, mga tao, at yung maganda ring tanawin sa Pilipinas. So, ang base ay a beautiful people in a naturally beautiful land. Opo. So, kinompress natin yun sa dalawang salita. Kay ganda. Opo. Okay. Tama po ba na si Yusek Romano daw po ang promotor nito? Well, siya ang in charge ng promotions sa DOT. Doon po sa tanong na ang target natin ay dayuhan, bakit sa wikang Filipino ang ginamit sa slogan? Well, para may edge tayo eh. Dahil kung ginamit lang namin ang beautiful Philippines at ihambing yan sa amazing Thailand, siyempre, makakapantay tayo sa mga visuals, sa execution, no? Pero sa budget, hindi tayo makakapantay doon dahil kukunti yung budget natin. At kailangan meron tayong edge. Now, kung ginamit namin yung Pilipino, yung bigong Pilipino, siyempre magiging curious yung dayuhan na ano ibig sabihin nito. At meron namang translation sa ilalim. Hindi lang translation, may pronunciation guide. Para alamin nila yung ating wika. Pero bakit po ba kailangan palitan? Yung pong, halos 9 na taon ng Wow Philippines. Well, maganda nga yung wow, no? At, pero hindi ginamit nung yung nakaraang administrasyon. Hindi sa lahat. Hindi gaya ng dating panahon ni Secretary Gordon na linunsad ni Secretary Gordon noong 2002. Yung Wow Philippines. So, naiwanan tayo eh. Naiwanan tayo ng mga ibang campaigns, no? Gaya ng Amazing Thailand, Incredible India. Tumaas yung kanilang brand, tayo naiwanan. Kaya kailangan ng panibagong brand dahil kung may panibagong brand, may buzz sa market. Gaya ngayon, may buzz nga eh, pero negative at positive yung buzz sa mga professional na mga... Magandang balita ko ito para sa iba. Magandang balita sa iba. Na pero pinag-uusapan. at kung tanungin yung mga professional marketers, sabi nila magandang slogan to. Pero yung mga iba na hindi nakakaintindi ng kung bakit namin ginamit to, siyempre maraming batikos. Naiintindihan namin yun dahil kaya pinireview namin sa industry to. Okay, sandali na po, Secretary. Mr. Bobby, kayo po ay matagal na sa industriya ng turismo. Ano po ba masama dun sa kay Pilipinas kay ganda? Ano po bang rasyonali ng pagkatutol niyo rito? Unang-una, napakasama. Super, it's really idiotic. It's really... Second, and why are we in this dilemma today? Number one, there has been no proper consultation with the stakeholders. Number two, if we want to create a hoopla, and we could now advise several of our top marketing and advertising people can come up with a contest. To get awareness, we get everybody involved. So it doesn't cost anything. Number three, we look at the budget constraints. When we look at the budget, we also look at co-branding. Meaning to say po, ang private sector, Philippine Airlines, gagamitin mo rin ito sa Cebu Pacific, may ibang foreign carriers. So marami tayong magagamit sa walang kapital. So,
working together, we won't see any problem. Now, if afterwards we realize that we have to support Wow Philippines, let us go ahead. Opo. If we have to support some new branding, why not? Opo. But let us all collaborate. Let us not do a presentation, tapos aatras ka. Nariyan yung vice-presidente, bumongga ka. Opo. Tapos pag nakita mo sa internet, yung Pilipinas kay ganda, pag chinek mo yun, dumidikit yun, nagli-link yun sa mga chicks na binebenta, kung ano-ano. So, pangit lumalabas yun. Tapos, doon sa presentasyon, maglalabas kayo ng babae na sumasayaw doon, na tatlo, nagkakaroon ng misinterpretation. Teka po muna, hindi po kayo nakonsulta sa industriya po? Ganun po ba sinasabi niyo? You know, even in the past, there is always a strategic planning. And then you have the hoteliers, who are the biggest stakeholders. Philippine Airlines, Cebu Pacific, the biggest investors. The hotel people, they came out puking. Alam mo, maraming Pilipinong itong nangyayari, tahimik kung ginawa yung presentasyon, masama ang loob nila. Pero siyempre paglabas, at nalaman namin, even before this, nagsalita na kami, Opo. na masama na tagilid na. Opo, sandali lang po. Sir, ako gusto ko pong malaman, tama po ba na wala pong consultation dito? Alam mo, maraming itong consultation namin Kaya tinawag namin na preview to, no? Opo. Subject pa to sa focus group discussion. Kung talagang uobra to, hindi. Opo. No? Kaya nga maraming lumabas na diskusyon, batikos, o positive and negative. Ang intensyon namin ay ilabas sa industriya. Kasi marami lang pumasok galing kay Boy Abunda, galing sa mga ibang well-intentioned people. Opo. No? Tapos siyempre, in-analyze namin, in-evaluate kung pwede to. Opo. No? Kasi Pero sir, pasensya na po kayo. Hindi po ba launching na yung ginawa? Hindi Andun na po yung launching. vice-presidente. Hindi launching. Opo. Yun ang sabi ng presidente. Pero sinabi namin na preview to. Opo. Very clear pa sa speech ko. No, we have a long way to go. Opo. So hanggang kailan po itong, kailan niyo po itetest? Ilo-launch pa. Ito-focus group discussion muna Opo. namin to. Mga gano'ng katagal po ito? Mga siguro 4 weeks. 4 weeks? Kasi yung mga source markets, pati na rin yung mga channels of distribution, yung mga tour operators, kailangan kunin yung kanilang mga opinion, no? Opo. Bakit po ba hindi na lang nagpa-contest nga? Ganun nga Hindi naman contest kasi naman yung contest ay hindi naman parating expert opinion yun, no? Opo. Kasi yung contest, siyempre yung ang tawag dito, siguro snappy, pero Opo. hindi naman snappy ang kailangan Kailangan yung talagang, yung sa national branding ba, kailangan believable, it has to be relevant, it has to be, may mga criteria yan Sa tingin niyo po, sir, kayo po, sa isang tapat ng tanong po, kayo po mismo ay kumbinsido ba na ito po'y puputok, ito po'y maghihila ng mga turista papasok dito sa Pilipinas? Alam mo, subject yan sa focus group discussion. Pero Opo. sa aking mga in-interview, meron akong galing ko sa UK, no? Opo. Tinanong ko sa tour operator kung pwede ba to yung sa Tagalog. Sabi niya, pwede yan sa aming market. Dahil yung kanilang market ay gustong yung education, yung kanilang pagbabiyahe, no? Gusto nang alamin yung wika ng ating bayan. yung binibisita. Opo. Isa pang magandang pwedeng mangyari dito. Opo. Alam mo, yung kung pumatok tong kay ganda, Opo. may prangkisa na tayo sa beauty, no? Gaya ng sayonara. Alam natin lahat ng ibig sabihin ng Opo. sayonara, Opo. o aloha, no? Opo. Kung pumatok tong kay ganda, at may foreigner na babati siya, uy, kay ganda. Opo. Ang ganda ng feeling mo, hindi ba? Ba't di na lang mabuhay? Yung mabuhay, pag sinabi mabuhay, Pilipinas. Oo, pwede rin mabuhay. Pero yung sinasabi namin, Opo. yung katangi-tanging nagugustuhan ng mga tao, Opo. ay yung kagandahan ng Kagandahan ng Pilipinas. Sir, Bobby, kung kayo po tatanungin, tinanong kayo ng DOT, ano ba ang magandang slogan? First of all, that's the reason why we have to work together and get the advertisers. Alam mo, kung may sakit ako, pupunta ako ng doktor, hindi ako pupunta ng travel agent. Kung gano'n kakausapin natin yung mga guro, mga advertising people. Now, gusto ko lang malaman kay Sekretaryo, magkano ba yung budget nyo? Sinasabi nyo maliit.
magkano ba talaga ang budget na ilalagay nyo rito? Mag-launch mo ito. Magkano yan? Well, ang budget for advertising ay Sa 2011, 200 million. 200 million. 200 Apo. million. Sir, babalikan ko lang po Ito, mga huling tanong ko na po sa inyo kasi gipit tayo sa oras. Matagal na kayo sa industriya. Ano po ang magandang, kung talagang papalitan yung Wow Philippines, anong magandang slogan? Kayo po tatanong. For 200 million, that is peanuts. We will have to maintain Wow Philippines. Now, because of the budget now, the new law now allows them over 2.5 billion pesos. So malaki ang budget ng Department of Tourism. Tapos i-co-branding po natin ito. Lahat ang government offices, lahat ang mga embassies, lahat ang mga hotels, ABS-CBN. Do you know that you spend 2.5 billion on promotion? I will now support now ABS-CBN to do co-branding so I can promote it. Hindi yung 200 million. Sir, Kasi walang mangyayari dyan. maraming salamat po, Mr. Bobby Joseph. Sir, tinawagan na po ba kayo ng Pangulong Noynoy? Okay ba sa kanya yung Pilipinas kay Alam mo, ganda? nakilahok siya sa aming Parang brainstorming. nag-brainstorming siya. Siya nang nag-isip ng yung tertiary. Okay. So, okay po sa kanya to? Well, sabi niya, i-focus group niyo. Kakayan na kami. Actually, preview lang naman to no? Kung pwede, Pwede pang magbago. pwede pang mabago. Oo. Secretary Bertie Lee, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Gentlemen, Bertie. thank you po. Ay, nako. Nakalulungkot kong isipin na tayo po ay nagbabangayan dahil po sa tourism slogan. Ay, nako, Mark slogan. Nasisita po ang Department of Tourism.